Magandang araw. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. Welcome, welcome dito sa aking trip sa Marketan Puesto ngayong hapon. Ayan, at mayroon na silang mga magagandang mga bulaklak na nakatanim sa malalaking mga paso. Ayan, sobrang ganda. Ang daming petals. Bago na namang breed na klase ng bulaklak itong kanilang itinanim dito sa mga paso sa Marketan Puesto. Itong malaking paso na ito ay dito sa entrance kung saan magpaparking ka ng sasakyan mo and then maglalakad ka papunta sa malaking, malawak na Marketan Puesto. Yan ang commercial park kung saan naka-display ang mga buildings or kung ano-ano pang mga decor para sa paggawa ng mga garden, paggawa ng mga lawns, at kung ano-ano pa ang gusto ninyong ipagawa sa bakuran, ang mga buildings ng mga cottages, at kung ano-ano pa mga toilets na gusto ninyong ipa-building, mga bato-bato, mga tiles, mga bricks, o kung ano-ano pa. Naka-display dito yan sa Marketan Puesto kasi nga commercial park. Ayan, at ito ang unang bungad ng Reina Kinganga Bells dito. Sobrang laki ng paso. Ayan. Buti na lang at medyo matangkad ako kaysa sa pasong ito. At dito naman sa area na ito, maglakad-lakad tayo. Sobrang dami na ng mga spring flowers, kulay blue, at kung saan-saan sila tumutubo. Magkakaiba ng kanilang mga lugar-lugar. Ayan. Ang dami! Ang ganda-ganda nila at ang bango-bango. Ayan, busy na naman ang mga paru-paro at ang mga bees at kung ano-ano pang mga insektos na kumakain or naghahakot ng mga nectars sa mga nature spring flowers na ito. Umpisa pa lang ito. Ayan, ang Valco-Voco ay nag-uumpisa pa lang. Marami pang mga bukol-bukol, iilan-ilan pa lang ang bumukadkad. At itong yellow naman ay Narcisi. Ang lalaki. Ang lalaki nila. Mas malalaki sila kapag sa soil sila itinanim. Yung mga sibuyas nito ay itinanim last autumn or maybe more years na sila dyan sa lupain na yan. Kaya kapag spring season, uusli na sila, malalaki sila, mamumulaklak, at ang ganda-ganda. Kasi yung nabibilisan, sa plantation, bumili kami ng 3. Maliliit na Narcisi. So ito, giant, malalaki talaga. Ang ganda, ang daming papasukan. Ang mga bees, ayan, pumapasok sila dyan sa loob. At kapag sila ay pumapasok, paglabas nila, yellow na yellow ang kanilang nguso. At ito naman ay carpet ng mga blue. Mabilis lang ang bulaklak nito. Yung mga spring flowers, napakabilis lang. Tuloy-tuloy ang sunshine, for example. Wala, 3 araw, 4 na araw. Mahaba na ang 1 linggo. Wala na silang bulaklak. Yung sa amin nga, yung crocus namin, napakaaga din na namulaklak. Mga sunod-sunod na 3 araw, medyo uminit pero chilled of course kasi very early spring. Paglabas nila sa soil, bulaklak na kaagad sila. Wala na mga crocus namin, tapos na, ubos na, dahon na lang. So kaya
may mga susunod na mga mamumulaklak. Ayan. Day by day, ayan. Week by week, ayan. Month by month, iba-iba ang namumulaklak. Ayan. Oh my God, sobrang bango. Ang ganda-ganda talaga. At dito sa Market and Pwesto ngayon, mga spring flowers pa lang na nature ang makikita. At ma-videohan natin kasi wala pa yung mga nakatanim sa lupa dahil later on pa yun sila tutubo kasi frozen pa yung grounds. Hindi pa talaga warm. So kapag warm na yung kalupaan, umpisa na silang umusbong. So itong mga spring flowers, yan ang mga sibuyas na hindi masyadong malalim yung kanilang pagtubo, kaya mabilis talaga silang umusli sa lupain. Kumbaga, pagtunaw lang ng snow, tapos maarawan sila. Paglabas nila sa soil, bulaklak na sila. Ganon din ito, ang bango rin siya. Para siyang orchids, pero hindi siya orchids. Hindi ko alam ang pangalan nito sa Finnish. Nasabi na kanina, nakalimutan ko. Sorry naman. Ang ganda. Ito ang time na umuusli na sila. Parang tusli ng mumoy. Sisikoy Cheryl, shout out sa'yo. Ayan, umusli na ang tusli ng mga mumoy mo. Shout out Sisikoy Cheryl. Tawa-tawa ka dyan. Ayan na, umusli na yung tusli ng Ay, sino ba yung nagsabi ng tusli? Si Reyna G yata. Reyna G, shout out sa'yo. Tusli ng mga mumoy sa kagubatan ni Sisikoy Cheryl. Ayan Ayan na, umusli na ang mga tusli ni Reyna G. Ayan. shout out sa aking mga palanggingging. Ayan. Dito ito sa Market and Pwesto. Naglakad-lakad, nag-round kami dito. Kung saan-saan kami nakaabot. Para maka-video tayo ng mga kabulaklakan ng spring. Ayan. At tayo ay lumiko na naman dito sa ibang area na naman ng Market and Pwesto. Dati-rati, maraming narcisi dito. Pero syempre, nagpapahinga din ang sibuyas nila. Yung ibang mga sibuyas nila, syempre, namamatay na rin, tumatanda na rin. So, hindi pa actually lahat bumuka-buka. Kasi ang iba mga bola pa lang, mga balls pa lang, 'di ba? So ito pa lang ang mga nandirito ngayon sa hilera ng mga narcisi na ito. Ayan, mas maganda talaga sa lupa sila itanim. Kasi habang tumatagal sila sa lupain, dumadami ang sibuyas nila. So ang sibuyas na matatanda, 'yun ang nawawala, syempre. Tatanda at lilipas din ang narsisi, ngunit maiiwan ang mga ibang bata-bata na mga sibuyas. Ayan, ganun din ito. Itong mga bulaklak na ito, sibuyas din ang mga tumutubo dyan. Alright, so dumako naman tayo sa AJ de Banger. Ganito pa lang, wala pang dahon ng mga punong kahoy. Ayan, ang kartano dito sa Market and Pwesto. Pero pag marami ng dahon, ang mga kahoy na ito, malilim na. Sino nandoon? Ako ba yon? Ako pala yon. Sino ang humahawak ng aking camera ngayon? Alams na this? Kasi nasa video ako eh. Ayan, ang ganda. Ito may blue, tapos may parang sa gitna white,
Tapos may blue na blue talaga. Tapos mayroong maraming petals. Ayan. So, ganyan pa lang. Malungkot pa ang mga punong kahoy, mga palangga, kasi wala pa silang mga dahon. Very soon, sisibol na sila. Uusbong na ang kanilang mga versos, kung tawagin dito. Usbong-usbong, at itong area na ito ay garden. Ayun ang kartano, ayun ang puno ng mansanas. At dito ay magtatanim sila. Diyan ang iba't ibang mga magagandang mga bulaklak at iba't ibang mga herbs, iba't ibang mga gulay. At kung minsan, mayroon pa silang tanim na kalabasa na sobrang daming bunga. Parang yung school, yung mga high school, dito nila dinadala at dito sila nag-project. Magtanim ay hindi biro. Maghapon ay nagdadaldalan lang sila. Ayon. So, parang kung sa probinsya, sa dekada 70 ay talagang magpapala ka ng iyong garden para magkaroon ka ng mga tanim at ikaw ay bibigyan ng magandang grades ng iyong teacher. O, diba? Bongga kaday. Ito mga nature ito. Ayan, kung saan-saan yan, parang mga bituing, walang ningning ang mga kabulaklakan. At akala ninyo ito ay radyo. Radyo, ang rims, lumang radyo nung panahon ni Teniente Gimo Aswang. Pugad ng mga insektos. Yon mga palangga, hindi yon lumang radyo na nakikinig tayo ng mga drama-drama hanggang sa tayo ay mahuhuli na sa ating klase, di ba? Ayan, so habang ang mga bees ay nakatira doon sa bahay ng mga insektos na nakakabit dyan sa bakod na yan, ayan, ngayon ay namumulaklak na sa ilalim, kaya pwede na silang kumain ng mga nectars. At dito naman sa paglalakbay natin, lakbayin natin, parang matanglawin. Lilipad na ang agila dito sa napakaraming punong kahoy na matataas, matutuwid, kaya lang mga kalbo. Ayan, bukal. Wala pa silang mga dahon. Pero sa month of May, may mga dahon na yan. Okay, ayan ay sign ng mga alpiruso. Ayan, ang alpiruso. Pag namulaklak itong mga alpiruso, sobrang ganda. Ang dami-dami. Kaya dito ay ipinapasyal ang mga kabataan sa eskwelahan, ginagawang field trip itong place na ito ng mga eskwelahan. Siyempre kasama ang maraming mga tagabantay nila, ang kanilang mga maestros, mga maestras ay kasama nila sa pamamasyal sa summer. Ayan, or kung ano man ang kanilang field trips, dito ay pwede silang pumunta. You see, ang tatayog ng mga puno, kaso kalbo pa sila. Dahil wala pang ang mga dahon. But later or sooner, green na yon lahat at ang ganda na. Hiding na tayo sa ranch ng mga kabayo. Kaso, wala pa yung mga kabayo. Hindi pa nila nilalagay dyan sa ranch kasi nasa nasa hivos tali pa sila. Hindi pa pinapalabas. You know why? Sino ang makakasagot, mga palangga? Sino ang makakasagot? Bakit hindi pa pinapalabas ang mga kabayo
mula sa hivos tali. Dahil blank, blank, blank. Tatlo. Matalino lang ang makakasagot. Bakit hindi pa nilalabas ang mga kabayo sa ranch? Kasi blank. By the way, highway. Aakyat ang Reyna King Ngangabel sa Linto Torne. Birds Watch Tower. Ayon. Aakyatin natin at tayo ay matanglawin. Ayan. Ang dami-daming mga swans. Medyo malayo sila. Pero abot ng aking matanglawing mga mata dahil 4 ang aking mata. Ang daming mga ducks, iba't ibang mga ibon ang makikita dito sa mini lake na ito. Ang mga tao ay pumupunta dito sa watchtower, bird, Linto Torne kung tawagin dito. May dala silang binocular. Ano doon? Yung binocular? Teleskopyo ba yon? Ayan. So, teleskopyo para sa ibon. Ayun, nakikita ninyo? Namumuti-muti ang dami-daming swans. Langoyin ko kaya itong sobrang freezing na tubig na ito. Ayun, ang dami nakikita ba ninyo mga palangga? Ang daming swans, but they are far away. Parang ano yan? Everybody needs a little time away, far away from each other. Hold me now. Kita ninyong mga maiitim na lumalangoy? Mga ducks yan. Iba't ibang klaseng mga ibon ang mga nandito. Dumating na sila, grupo-grupo, galing sa ibang mga bansa at dito na sila mag-nesting. Dahil dito ay malapad ang nature. Maraming makakain at walang huhuli or walang titirador sa kanila or walang babaril dahil bawal yan dito. Kaya dito ay bird sanctuary. Sa Finland, sobrang lapad ng nature. Peaceful sila dito na nakakapangitlog, nagkakaroon ng mga sisiw hanggang mapalaki nila. Pagdating ng magwi-winter na, kaya na nilang lumipad. Pupunta sa ibang bansa naman na warm at walang snow. Dahil dito ang winter ay horrible. Very long, dark, freezing, and snow everywhere. Ngayon, wala ng snow kasi spring na. So, tara dito sa pantalan. Ayun. Para silipin natin ang salmon kung nangingitlog. Pero tapos na yung pangingitlog nila kasi hindi na ice ang tubig. Ang hawky naman, yung malaki ang bibig, matatalas ang ngipin, ay tapos na rin yatang mangitlog. Kaya nandoon na sila sa malalim na bahagi ng tubig. So hindi na natin ma-videohan ang mga hawky na isdang malalaki. Pike sa English. I-google nyo na lang. 2 anino, kambal, tuko. Pag nagnanarrate ako, pasensya na kayo kasi minsan ay natatawa ako sa sarili kong boses. Ayan. So, pabalik na tayo sa Markitan Puesto. Pinasyalan lang natin itong lake
At inakyat ang Linto Torne, ang Bird's Watchtower. Ayan, ang ranch ng mga kabayo. Kaso wala pa sila dito dahil blank. Yan. So, sagutin ninyo. Bakit hindi pinapalabas ang mga kabayo sa ngayon? Dahil blank. At dito naman sa kids park ay may mga bulaklak. Ang ganda. Akala nyo mga palangging, parang papel siya, di ba? Pero it's a real flowers. Ayan, kahit ako nga nagtataka, sabi ko, parang papel ito. Pero, kita nyo naman, marami pang mga balls. Ayan, hindi pa umuusbong. Ang bango. Hybrid na ito. Kumbaga noon, 2 petals, 3 petals, naging 26 petals, 36 petals. Baka ito ay 100 petals na. O, di ba? Pwedeng i-hybrid ang mga kabulaklakan. Ang ganda. Akin ka na lang. Akin ka na lang. O, tinan nyo. Pahipo na lang. Wala naman nakatingin. May mga bata na nag-slide sa playground. So, pwede kong hawakan. Pwede namang humawak. Huwag mo lang pitasin. At huwag mo lang dikwatin. Kasi bawal. May mga camera yan dyan. Pero hinawakan ko lang kasi they are so pretty. Like me. Like you. Like others. At dito naman sa ibayo ay ang malamig sa puwet na mga upuan. Bato. Ayaw ni Lalab dyan, umupo kasi ang lamig. Display ito ng commercial kasi kung gusto mong mag-order ng mga bato-bato na upuan sa iyong mansion, sa iyong garden, sa iyong kartano, pwede kang umorder. Kaso malamig sa lubot. Ma-frozen ang iyong lubot kapag ikaw ay umupo dyan. Pero pag summer, para namang pinaplantsa ang iyong lubot. O, diba? Sunog-sunog. At dito banda naman ay ang malalaking yellow stars. Hindi ko alam ang pangalan nito sa Finnish at sa English. Kaya, tawagin na lang natin siyang dilawan. Ayan. May maliliit ito. Meaning maliliit yung kanyang dahon. Ito ay malalaki. So, malalaki yung kanyang dahon. Ayan. Ang ganda at ang bango-bango. Sibuyas din ito ang tumutubo. So, habang dekada ang lilipas, mas maraming sibuyas. Sila at scattered everywhere. Tumutubo sila kapag spring season. Pero mabilis lang. After 1 week, walay na ang kanilang mga kabulaklakan. Dahon na naman sila. Ayan, kukuha ng energy buong summer. Tapos, pagdating ng autumn, wala na. Yellow na ang kanilang mga dahon. Dahil syempre, kaya nagiging yellow, kasi laylay na yung kanilang energy. Nilalagay na nila sa sibuyas nila ang kanilang energy. That's why ang mga dahon ay nagiging red, nagiging yellow, nagiging orange, nagiging purple dahil wala ng energy. Nilalagay na nila sa roots para sila ay sumurvive sa long winter. Ito ang kaharian ng Reyna King Ngangabel. Pasukin natin. Baka mayroon tayong makitang inkantong naghihintay sa ating kagandahan. Wala pang mga bulaklak. Ayan, mga hanging plants or vine plants ang mga nandito. Nasa summer season, ang gandara sa area na ito. Ayan. Sana all
heart, o di ba? Parang heart yung butas ng ng bulwagan, bato-bato. Magmodel-model sa bato-bato na maraming mga tahong. Wala dito yan. Doon sa Netherlands. Maraming tahong. At saka dito, malayo sa Hangko. Ayan, pagdating ng summer, sasabihin ko kay Lalab, pupunta kami sa Hangko at mangunguha ako ng tahong doon. Kung pwede bang kainin. Ayan, so dito, wala pa tayong makikita sa ngayon. Wala pa silang planting dito na namumulaklak. At itong area na to gusto kong bisitahin kasi ito ang asparagus. Tama ba ako? Parsa? Tama, asparagus ito. Dito yan. Kaso hindi pa umuusbong. Ayan o. Asparagraces. Roca parsa. O yan, parsa. Mahal sa grocery. Isang tali, 7 euros. Oh my God, himala ng langit. Tumubo na ang kutsay. Sino ang familiar sa kutsay? Ang sibuyas. Ibang klaseng sibuyas. Kalimutan ko ito. Basta kutsay ang pagkaalam ko dito. Ang bango. Ayan. Ang sarap kunin, ilagay sa sabaw. Ayan. Meron ako dito sa garden namin, pero iilan-ilan pa lang na dahon dito kasi nasisikatan siya ng araw. Kaya ang taba-taba, oh my God, pwede bang akin ka na lang? Ayan, didikwatin kita para may panglagay ako sa aking sabaw. Dito ang mga tinatanim nila, mga herbs, mga pwedeng kainin. Ayan. Pero hindi ka pwedeng dumikwat-dikwat kasi may camera all over dito sa garden na ito. Ang taba na nila, oh, sobrang healthy na healthy. O dito mga herbs lahat, mga pwedeng makakain. Sa summer, pag tumubo na lahat-lahat ng mga iba't ibang mga herbs dito, pag pumunta ka para kang nasa kusina ng fine dining restaurant. Kasi ang bango, iba't ibang klase ng herbs yung maaamoy mo dito sa area na ito. Ito pa lang ngayon ang tumubo. Itong, kung tawagin ko to kutsay. Sibuyas siya pero ibang klase. May pangalan ito eh. O hindi naman scallion. Iba naman yung scallion eh. Ito maliliit ito. And surprisingly, ayun, may itlog ng ostrich. Sana all. Nangingitlog ang ostrich. Hindi, bukol ng yan, bukol ng raparberry. Yan. Tama ba ako? Oo, raparberry na halaman. Ayan, umusli ang tusli ni Reyna G. Ang iyong momoy, ayan o. Oh, parang mga betlog dyan. Umuusli na sila. Mga dahon yan. Malalapad yan kasing lapad or mas malapad pa sa dahon ng taro. O ayan, ang mga dahon, ginagawang sweet pie or di kaya salty pie. Ayan, pagdating ng autumn, nakita ninyo yung mga cut, yung mga pinutol-putol. So, puputulin yan pagdating ng autumn. Para pag ganitong spring season, uusbong naman ang mga gustong umusbong. Ang ganda, parang pakpak, parang itlog sa gitna. Diba? Ayan, so raparberry yan, maasim na klase ng halaman. At dito naman tayo ngayon nagawi sa isang displayhan ng kung gusto mong magpagawa ng ganyang bahay kubo. By the way, highway, ito? Parang mata ni panda. Parang mata ni panda, pero ang panda dapat umaakyat sa kawayan. Diba? Kasi kawayan, dahon ang kinakain ng panda. Bakit ka naligaw dito, panda? Display. Ayan, displayhan ng commercial na kung gusto mong magpagawa ng iyong garden. Ayan ang bahay kubo. Ang daming lumot na buhay na tumutubo sa bubungan. Ayan, purposely talaga yan. Nilalagay talaga nila yan, ang mga lumot dyan. Buhay na buhay.
Ayun, ang ganda mga palangga. Sobrang ganda. Buhay lahat yan. Iba't ibang lumot, iba't ibang mga damo-damo. Hindi damo na nakakahay. Damo na tumutubo. Dahil yan ay mga natures. Para sa iyong bubong ng iyong bahay kubo, kahit munti, ang mga damo-damo ay tumutubo sa bubungan. O yan. Gusto nyo magtanim ng inyong mga seedlings. Ganyan ang kanilang mga display models. Ayan. Andoon, iba't ibang mga bahay kubo ang dinidisplay nila dito. Sobrang lawak kasi ng Marketan Puesto kasi nga commercial park. So ayan, dito sila nagdi-display ng mga building. Ayan, uupo kayo dyan, magpagawa kayo sa mansion ninyo ng ganyang klase. Tapos maglagay kayo ng grill ninyo. Habang summertime, nagbibilad kayo. O baba, yung ulap ay parang isda sa taas ng langit. Wow! Look at that mga palangga, parang hawky na isda. Ang laking ulap. Ayan. Bakit umakyat yung hawky na isda sa langit? Kasi hindi na siya nangitlog kanina doon sa lake. Alright, so before tayo sumakay sa sasakyan, ay panandalian, libutin ko itong kabilang area muna na carpet ang mga puting-puting bituin. Sa kalangitan ay sa kalupaan pala. Puting-puting bulaklak na ang bango. Sobra pa na parang may nagsaboy dito ng isang butilya ng pabango. Grabe, ang dami mga palangging. Ang bango-bango. Yan. Kasing bango ng mga palangga na nanonood ngayon dito sa ating video na ito. Thank you so much mga members. Thank you so much sa aking mga super chatters, sa viewers, sino man kayo dyan, subscribers all over the world. Thank you so much sa inyong pag-watch dito sa ating YouTube channel. Don't forget to hit like para naman mairekomenda tayo ni YouTube kapag mayroon tayong likes at medyo magkaroon tayo ng views, ay problema na yan ni YouTube kung i-rekomenda ang ating video. O diba? Ayan, so maraming salamat ulit sa mga palangga ko. Ayan, alam na ninyo yan kung sino kayo. And of course, sa aking mga members, maraming salamat and big shout out. Also sa super chatters, ayan, sa active, solid subscribers and public viewers. Maraming salamat as always sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel ng Reina Kinganga Bells ng Finland. Ayan, at spring season na dito, umpisahan na ng kagandahan ng Finland. Lalong-lalo na sa summer. Sobrang daming mga bulaklak. Iba't ibang mga bulaklak. Mapa-garden man, mapa-parks man, sa city, sa mga plantation, sa mga bahay-bahay, sa mga bakuran. Sobrang gaganda ng mga bulaklak kasi nga, maikli lang ang aming summer dito, 2 buwan lang. So, bawat halaman, bawat puno, bawat mga bulaklak ay una-unahan, panapanahon na nagbo-blooming sila. Kaya sa aming garden, mayroon kaming bulaklak na hanggang sa autumn, hanggang pagbagsak ng snow sa November, ay meron pa rin kaming nakikitang mga bulaklak sa aming garden. At bago ko tuluyang lisanin ang Marketan Puesto, ay kukuha muna tayo ng ilang mga pictures dahil
Hindi ko na naman alam kung kailan na naman makakabalik dito at baka wala na ang mga flowers at by the time siguro malalaki na ang mga dahon ng mga halaman. Siyempre, iba na naman ang kanilang mga i-display at mga itatanim. Para na sa summer at itong mga nauna nilang mga itinanim at i-display dito ay mawawalan na ng mga flowers pagdating ng ilang linggo lang. Maraming salamat mga palangga. Hanggang sa muli nating pagkikita, members, super chatter, subscribers, public viewers. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapaalam na ang Reyna Kingangabel. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hasta la vista, baby.